Himpilan ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri, 90.1 FM, Filmec. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The views Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Mula sa himpilan ng Radyo Agri 90.1 FM, muli pong nagbabalik ang programang magbibigay sa inyo ng siksik na impormasyon, talakayan, serbisyo at iba pang mahahalagang usapin patungkol sa makabagong teknolohiya sa agrikultura at negosyong agrikultural. Kaya naman, manatiling nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Kayo po ay nakikinig sa programang Tekno Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Hatid sa inyo ng Enterprise Development Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ako po ang inyong lingkod, Ivy Espiritu. At ako naman po, si Ms. Rhea Blanca Cariaga. Samahan niyo po kami sa halos isang oras na talakayan tungkol sa mga proyekto, serbisyo at iba pang mahahalagang usapin mula sa Enterprise Development Division. Ayan. So bago po tayo magsimula sa ating talakayan at kwentuhan, bumati po muna tayo sa ating mga tagapakinig sa 90.1 FM Radyo Agri at sa mga nanonood sa ating official Facebook page Radio Agri 90.1 FM Filmec. Unahin po natin ang pagbati sa ating Filmec Director 4, Dr. Junicio G. Alvindia, at sa ating Director 3, Sir Joel Vidator. Good morning po! Good morning po at isang mainit na pagbati rin sa ating mga division chiefs, section heads, mga kawani ng ating ahensya, sa ating mga guards on duty, utility personnel at sa buong Filmec community. Magandang umaga po sa ating lahat. For the information po ng ating mga listeners and viewers, ito po ang ating unang episode for the year. And we are back for more talakayan at kwentuhan para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga agri-entrepreneurs. Last year, na-share po namin sa inyo ang iba't ibang interventions ng aming division patungkol sa mga enterprise development assistances sa ating mga startup na assisted enterprise, sa ating mga model enterprises, at maging sa technical support for sustained utilization ng ating mga Filmec developed technologies para sa rice, corn, and other crops. Ayan, at para naman po sa mga susunod nating episodes na wag pong kalimutang tumutok. Every other Thursday na tayo, no? From Yes. Fridays last year, we are now going to air every Thursday para naman po sa mga kwento at impormasyon na tiyak na magbibigay gabay at inspirasyon sa inyo ng mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at sa larangan ng negosyong agrikultural. Ngayon naman, para sa ating unang episode sa taong ito at ngayong buwan ng Marso that we are celebrating Women's Month. Napaka-perfect timing po ng ating topic today. Atin pong alamin ang isa pang proyekto ng Enterprise Development Division, ang empowerment of women as frontliners in the establishment of sustainable MCSTD-based enterprises in selected areas in the Philippines. Yes, tama ka dyan, partner. Happy International Women's Month. Yes. And meron po tayong makakasama ngayon na expert na magbabahagi sa atin ng mga impormasyon tungkol dito sa nasabi mo itong proyekto. So makakasama po natin isa sa mga Science Research Specialist 1 from the Enterprise Capability Enhancement Section o SS ng EDD. Let us all welcome po our project implementer, Miss Mary Grace Salazar Orlasan, o mas kilala ng lahat bilang si Miss Chiki. Ayan. Good morning, Miss Chiki. Good morning po. Good morning. Ayan. So please take this moment po na batiin ang ating mga karadyo agri at ang mga nakikinig po at nanonood sa atin ngayon. Ayan. So good morning po sa mga nanonood at nakikinig ng Radio Agri. Marahil yung iba po sa inyo ay nanananghalian na. No? Masyado maaga ba? Kasi ito ang pananghalian ko. Pero ayan, good morning. Good morning po sa inyo, sa mga nanonood sa FB page, sa aking family and friends, at syempre sa aking mga
mga co-implementers na from EDD. Hello, good morning po sa inyong lahat. Ayan, good morning din po, Miss Chiki. So, sabayan natin yung kanilang tanghalian nang mabusog naman sila sa information. Yes, no? hindi lang siya nang mabubusog, pati ang kanilang mga isip. Yes. So, diba? para simulan po natin ang ating pong talakayan at kwentuhan. So, first question po natin, Miss Chiki, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung ibig sabihin or history po ng inyong pong project na Empowerment of Women as Frontliners in the Establishment of Sustainable MCSTD-based enterprises in selected areas in the Philippines. Okay, so magbabalik tanaw tayo sa mga nakaraang taon. So, kasi historical ito eh. So, noong 2017, ang Philippine Commission on Women, if you know the, Philippine Commission on Women and PhilMec and different agencies of the government, nag-collaborate ito para i-implement yung Great Women Project. So, in support ito sa mga women micro-entrepreneurs na nasa dito sa Philippines. So, isa ang PhilMec sa collaborator noon. And then, during that time, ang PhilMec nakapag-develop siya ng isang social laboratory na nagtuturo at ito nga yung kababaihang masigla ng Nueva Ecija. On top of that, nakapag-select pa ng additional 22 na dapat na social laboratories sa buong Pilipinas. So, before that, noon pa, bago pa mag-2017, noon pa man, yung kababaihang masigla ng Nueva Ecija, naging popular destination na po siya ng mga bisita ng PhilMec. So, noon kasi, yung time, wala pa ako sa PhilMec noon eh. So, in-story lang siya na aking project leader, yung gumawa ng project na ito, si Dr. Helen F. Martinez. Kung nakikinig ka dyan, shout out po sa inyo. Good morning, Doc Good morning. Helen. So, during that time, si Dr. Helen at saka si Dr. Aldrin Hipolito, nakikilala niyo siya. Dati, si Dr. Aldrin kasi, siya yung naghahawak ng Visitors Bureau. Okay. So, ang mga bisita daw po nun ng PhilMec, after nila ma-briefing dito sa PhilMec, nagre-request yung mga bisita na baka may pwedeng mapuntahan na mga enterprises na para makakita ng products, makabili ng products, makita nila yung technology. Ayan. So, talagang madami daw pumupunta noon sa KMNE para makita yung MCSTD at saka mismo yung business. So, yung exposure nila doon kay KMNE, nagresulta siya ng maraming adoption ng MCSTD. So, maraming mga nag-adapt. Kaya naman, ang PhilMec, ginawa itong official, nakipag-collaborate sa KMNE at inimplement yung social laboratory. Kaya naman, nung 2019, tuloy-tuloy itong project na to. Nung 2019, kinonsider po siya as continuing project na hindi na lang siya nakafocus sa MCSTD, yung technology, yung dryer. Nakafocus na din po siya sa coffee processing system at cashew processing system. So, ngayon, 3 na yung technology or slash system na naka-under dito po sa project na ito. Alright. Naku, naaalala ko yung 2016 na banggit ni Miss Chiki. Kapapasok ko lang sa PhilMec noon, tapos wala pa akong 1 month, pinag-overtime na ako agad para gawin yung competitiveness pathways. Bongga, nung project na Empowerment of Women. And yun nga, Na-empower ka din. na-empower tayo doon, girl. So, 2016, wow, isang dekada na. Yes, oo, diba? One decade. Hanggang ngayon, totoong continuing pa rin yung Yes. nasimulan na yan. And actually, bago din ako pumasok ng PhilMec, talagang gino-groom na yung social lab na yan. At maganda, na na-establish siya, na-formalize siya, na-institutionalize natin siya yung establishment ng social laboratories. Pero dito po sa project nyo, sabi dito, yung isa sa mga general objectives nyo po ay to sustain and mobilize the operation of existing and new social laboratory. Kanina pa natin binabanggit to, no? These social laboratories that serve as models or learning hubs. Ano po ba exactly yung social laboratory, Miss Chiki? Okay. Ang concept daw po ng social laboratory, this according to the project
document, ang concept ng social laboratory ay nanggaling po sa Bandura's theory of learning, of observational learning. So, dito po it's a component po of the social theory na kung saan tinutukoy yung isang individual daw or yung isang tao ay natututo ng bagong behavior kapag siya daw po ay nakakapanood ng iba or nakakapanood ng mga models. So, yun po yung Bandura learning theory. So, kaya naman po naging social laboratory because it's one of the component of social learning theory, ang social, kaya siya tinawag na social laboratory. So, ang meaning po ng social laboratory is it serves as a successful enterprise model for micro-entrepreneurs na engage po sa processing ng agriculture and fishery products. So, sila yung nagsiserve po as a suitable venue for technology demonstration at information sharing. Nasa-showcase po nila yung proper management of the technology-based enterprise. At nagsiserve sila ng parang actual display of products na made using our technology. So, yung mga social laboratories, sa mga nanonood po sa FB page po natin, nakikita nyo, nagkakaroon po dyan ng transfer of information, information sharing, technology demonstration, at nag-hands-on training yung mga participants natin dito. So, yung mga social lab, they speak for themselves. Sila yung nagsiserve na resource person natin ng kung paano gamitin, paano ma-maximize yung technology ng Filmec. So, kung paano nakaka-produce ng quality product na acceptable sa market. So, sabi ko nga, they speak for themselves. Diba? Kung sino yung gumagamit ng gamit na ito or ng technology na to, pag tinuro nila ito sa iba na ito ay kumikita, ito ay magandang gamitin, mas dadami yung products or mas gaganda yung quality, mas convincing, diba? Yes. Lalong-lalo na sa mga farmers natin ngayon. Yes. Sabi nga nila, pag may bagong technology, to see is to believe Oo. talaga. Kaya very effective itong social laboratory natin na to. Pero baka sa ating mga viewers din, baka napapaisip sila, sino-sino ba yung mga social laboratory ng Filmec? Okay, baka kasi gusto nilang puntahan, Miss Oo. Rhea? Yes. Okay, sige, mag-start tayo sa kauna-unahang social laboratory na na-establish natin, ang Kababaihang Masigla ng Nueva Ecija. So, ito po ay located sa Ilog Baliwag, Quezon, Nueva Ecija, malapit lamang po. Ang products nila, madami actually So, isa dyan sa mga popular products nila, yung candied tomato, dried tomato, tilanggit, dried kamyas, sweetened tamarind, at marami pang iba. Yeah. Kaya, et cetera ko na dyan. Okay, yun ang Kababaihang Masigla ng Nueva Ecija. Ito po ay pinangungunahan ni Ma'am Vilma Hoson. And then next, isa pa po nating social lab na gumagamit po ng MCSTD, na na-generate po sa Filmec, is ang Parista Barangay Defense System Multipurpose Cooperative na located naman po sa Parista Lupao, Nueva Ecija. Meron silang mga products katulad ng mushroom chips, mushroom noodles, and mushroom crackers. So, ginamit po nila yung technology natin to dry their products at para makabuo ng iba't ibang klase ng produkto na mushroom. Okay. Parang ang sarap naman ng mushroom chips. Yes. Next time, pagka i-guess nyo ulit ako, Pasample magdadala ka na. naman. Papasample tayo next time. Ayun na naman tayo sa magmumukbang ba tayo dito? Oo. Different kind of products to. Sa mga nanananghalian dyan. Okay, makinig lamang po kayo sa amin. Dahil puro po pagkain ito. And then next, we have McNester Food Products. Sila naman po ay located sa Buena Vista, Guimaras. So, ang product nila napakasarap. Yes, bongga. Miss Rhea and Miss Ivy. Ang linis nung lasa. Na-try ko na to Parang talagang very delicate na preserve niya talaga yung lasa ng mangga. And Guimaras mango. Yes, One of the napakatamis best Sikat na sikat naman mango talaga. in Hindi the lang dito world. sa Pilipinas. Yes. So, ang product nila ay dried mango and other mango byproducts. So, ay yung kanilang dried mango, gawa 100% from Guimaras, yung kanilang mangga. So, ayun. And then, lastly, we also have Pindangan Second Primary Multipurpose Cooperative na located po sa Tarlac. They have Cornix naman. Okay? Dako na po tayo sa panglimang social laboratory.
Okay, we have Alyon Kapit Bisig Siyake Association na located naman po sa Mariveles, Bataan. So, ang product po nila dito ay cashew nuts and cashew butter. So, anong gamit nila dito na na So, technology? Ang kanilang gamit dito is the cashew processing system ng Filmic. They have cashew sheller at yung oven na na-generate ng Filmic. So, dito nakikita nyo sa picture, sa mga nanonood, na nagtuturo na talaga sila ng mga participants ng client mismo ng Filmic. So talagang RP na talaga sila, resource person. Yes. At talaga naman their product speaks of the quality talaga. Ang sarap din ito. Ano ba yan? Nagutom ako. Hindi, masarap kasi talaga tong kasoy na to for the longest time. Mabili siya. Oo, ang bili. Tsaka sulit yung bayad kasi ang ganda ng pagkakagawa, quality talaga. Available na yan sa susunod na mga buwan. Ngayon kasi... Available na rin dito sa radyo. Sa susunod. Igigas natin yung kanilang manager. Oo nga. Looking forward na ma-meet Yes. natin sila, no, para mas makashare sila doon sa kanilang mga produkto. And syempre po yung benefit ng ating mga Filmic technologies sa kanilang mga agri-enterprises. Okay, next. Mag-proceed na po tayo sa pang-anim na social laboratory natin. Ito po ang Kasili Ginting Upland Marketing Cooperative. Kilalang kilala to ni Miss Ivy. Nandiyan pa nga siya sa picture. So sila ay nakikita located ko siya sa Cabuyao, Laguna. Ang product nila ay whole coffee beans and ground coffee. Sarap siguro yung kape dyan. Masarap dyan. Sarap. Grabe dyan. Parang lahat masarap. Masarap, oo. Dapat may pasample. Sarap Sabi ko pa rin nga, magkape ngayon. Baka sa susunod na mga linggo, nandito yung manager niyan. We're looking forward Looking actually, forward yes. talaga. Kasi balita ko, isa-spoil ko na ba? Pero balita ko kasi Pwede na. Spoil na natin. Balita ko Oo. kasi si Ma'am Michelle, yung manager nila, will visit Filmic Yes. ngayong March. So, try natin, no? Yan, para sa mga manonood at nakikinig, ayan. Abangan nyo po yung next episode namin if kasama na namin dito. Special guest natin, si Kasila Ginting. At baka may pa-pre-taste pa. Ng kape. Ma'am Michelle, Ng kape. baka naman. Okay. I-ready na yung coffee maker dyan. And lastly, ang Kasiklan Wheels Farmers Association Incorporation. So sila malayo-layo ito sa Las Nieves, Agusan del Norte. Ang products po nila ay green coffee beans and roasted coffee. Ayan. So sila po yung mga na-establish na social laboratories ng project na ito. Okay. So, kung papansinin ko, meron tayo sa Luzon, meron sa Visayas, at meron din sa Mindanao. Mindanao. Talagang nationwide, nandun ang Filmic technology natin. Yes. At gamit na gamit ng ating mga social. Actually, nakakatuwa, no? Last year kasi, I was on maternity leave, tapos pagbalik ko ng Filmic, uy, ano na yung, i-feature natin na project, yung sa social lab na. Tapos, ilan? 6, 7? Parang during that time, 5 pa lang. 5 pa lang. lang. Pero kasi na-witness ko na parang nag-start kami ng 1 as in si KMNE lang hanggang sa nanganak si KMNE, nadagdagan tayo ng Parisalupang. Ngayon, 6 na. 6 na yung social laboratories na na-establish natin at may mga ginugroom pa tayo. Yes. Madadagdagan. At ang maganda dyan, yung ibang social lab dito, natuto talaga kay KMNE. Kung saan talaga nagsimula Kung saan ang talaga lahat. nagsimula ang lahat. Siya talaga. Hanggat naipasa at naipasa na. Oo. Ayan. So bilang na-share mo na yun, yung pagdami ng mga social laboratories na na-establish natin dito sa buong Pilipinas, ano-ano po ba yung mga benefits or advantages ng pagiging isang social laboratory? Okay, kapag ang isang social laboratory, pwede yan kasi kahit cooperative, association, or even sole proprietors. Pwede yan eh. Kapag ang isang cooperative na meet niya yung criteria to become social labs, magkakaroon talaga ng MOA. So, siguro yung mga benefits at advantage ng isang social lab is nakastate kasi doon sa MOA na tuloy-tuloy yung intervention ng project sa kanila. So, hindi sila iiwanan. Talagang iginugroom sila at sinusustain at the same time, nagkakaroon pa ng mga bagong social labs. So, tuloy-tuloy yung assistance ng project and doon, kapag social lab ka, napopromote hindi lang yung products mo pati yung business mo. Dahil, kasi ang nakikater doon,
And then sa atin din may benefit din sa Filmec kasi nakikater yung technologies ng Filmec na we have models that are actually using our technologies na kumikita. Yes. And another benefit nila, kapag may MOA na, nagkakaroon sila ng additional income sa kanilang business kasi kapag nagtuturo sila, we pay them honorarium. Per hour yun, Miss Rhea. And binabayaran din natin yung mga materials na ginagamit doon sa social laboratory. And also, gumagawa din sila ng sila na yung nagsiserve ng food eh. Nagawa mismo sa kanilang mga products. Para So, talagang natitikman yes. na natatry ng mga ng mga guests. So, additional benefit yon sa kanila kasi we pay them eh. And lastly, kapag syempre nagdala ka ng mga bisita doon, madami, mga 20, minsan may mga 30 visitors pa yan. Majority sa kanila, bumibili ng products nila. So, additional sales yun sa mga social laboratories natin. So, bukod sa na-utilize yung Filmec technology, so, syempre, another benefit talaga is yung kumita yung ating mga enterprises from the use of our technology na isa rin naman sa goal ng EDD, ano? Yes. Na yung ma-commercialize nating mga technologies ay talagang magamit for the agri-enterprises. And Yes. also parang ma-serve as a market linkaging efforts nung mga products natin, makilala sila ng ibang mga nagsisimula pa lang, tama ba? Yes. Na parang yung sa usual na peanut butter, meron na palang cashew butter. Yes, bongga cashew butter. Oo. Isa nabasa ko kanina. Oo. Okay. So, sa pagkandak po natin ng project po na ito, syempre, ano-ano po ba yung mga activities na inyo pong kinakandak para sa ating mga participants? Okay. Ang mga kinakandak na activity dyan, syempre meron tayong coaching and mentoring. Paano ba nila ituturo ng maayos yung technology? Kung paano nila masiserve yung mga Filmec clients ng maayos? And nagkakaroon din tayo sa kanila ng mga activities like learning sessions na when they want to add additional products to their business, nililink nila or tinetrain natin sila na in partnership din with other social laboratories na magkaroon pa sila ng product diversification kasi nga 'di ba umaandar na yung business nila sa mga sumusunod na taon, nag-iiba din yung market, so kailangan nilang maka-cope up sa market, magdagdag sila ng mga additional products. So tinutulungan natin sila doon. And then we also have marketing and promotion, binibigay din natin ito sa kanila, kinakandak din natin nililink natin sila sa mga local and national trade fairs. At nagkakaroon din ito ng marketing through social media. Actually, ito, one of the promotion na ginagawa natin sa mga social laboratories. And another assistance na binibigay natin sa kanila is the enhancement of their branding and product labeling. So, libre yun, wala po silang binabayaran. And other marketing initiatives. And then, we also provide for financial management. Naalala ko si Miss Ivy, natatap namin para mag-discuss ng financial management workshop. So, and then, yung technical assistance. So, ito iba-iba. Pwede din sa mga minor repair ng kanilang mga technology, sina-assist din natin sila doon. At yung improvement ng kanilang mga IEC, improvement and development of IEC materials. Kasi 'di ba, they are social laboratory teachers na sila. So pag may mga pumupuntang participants doon, kailangan nila ng mga nababasa. So we provide them ng mga IEC materials. And then binibigyan din natin sila or nagde-develop tayo together with the social laboratory. Hindi lang tayo yung nagbibigay sa kanila. Katulong natin sila sa pag-develop ng mga procedures, ng mga courses, mga ganyan. So, yun po yung mga assistance na nabibigay natin sa mga social laboratories natin. And this year, magkakaroon kami ng isang activity about naman sa resource person development. Oh, Okay. that's nice. Oo. Kaya kung may mga social laboratories po tayong nakikinig dyan sa atin at nanonood sa FB page, magkakaroon tayo ng RP development this year. So, para ma-improve pa yung kanilang skills sa pagtuturo. Sa pagtuturo. Ang ganda no? That's something to look forward to ng Yes. ating mga social laboratories. Bihira yung ganyang opportunity.
Kasi parang dati, ano lang tayo sa mga produkto, ganyan. Ngayon Mm-mm. sila din naman ay may enhance din yung kanilang skill sa pagtuturo sa iba din naman. Yes. Ayun. At saka ang daming na-share ni Miss Chiki na talagang ginagawa nila for the social laboratories. Talagang buhos biyaya sa kaalaman para sa kanila, no? And Kasi hindi natin pwede pabayaan ito Oo. Yung mga Kasi social lab model na to. sila eh. yeah, exactly. Parang kanina nung pinakikinggan ko, parang, so this is, kumbaga sa parang education, parang medyo advanced na sila, nandun na sila sa mga masteral degree, PhD degree, Yes, oo. na ano. Kasi ngayon ko lang nalaman, may IEC pa rin pala ang ating mga social laboratory. May Oo, mga ginagawan pamphlet. sila, yes. Talagang sila yung ano doon, nasa kanila ang spotlight, ganun. Ayan, so, anyway, sa dami-dami ng mga binibigay natin sa kanila ng mga assistants, no? Miss Chiki, ano-ano ba yung mga skills na na-acquire ng mga social labs natin in return? Okay. Siguro yung mga skills na talagang nakukuha nila is yung skills niya sa pagtuturo. Kasi yung hands-on processing na tinuturo nila, sa kanila na yun eh. Ang mas natututunan nila yung skills ng kung paano ba magturo ng merong confidence. So, yun. Hindi ka na lang basta farmer lang or producer lang, teacher ka na din. Oo, Kapag trainer ka social. na din. Oo, ang dami mo nang ganap sa buhay. Siyempre, yung mga bibisita sa kanila ay talagang maraming matututunan sa kanila. Yes. Kaya talagang para sa kanila ay gagalingan talaga nila sa kanilang pagtuturo. Yes. So, ayan, maraming salamat Miss Chiki sa mga impormasyong ito, and that was just a few questions pa lang. Few pa lang po yun. Yes, pero ang dami nang na-share, ang dami ng learnings. Ang Napakagandang saya. mga impormasyon na yan. So, meron pa po tayong karagdagang questions maya-maya. But for now, tignan po muna natin ang ating Facebook live stream kung meron po tayong questions from our viewers at saka comments and shoutouts po. Baka meron tayong mga agri-enterprises na na-empower sa ating topic ngayon. Ayan, so maaari din po ninyo kaming mapanood. Ngayon, live na live tayo sa ating Facebook page, Radio Agri 90.1 FM, Filmec. Para naman po sa mga hindi nakaabot sa mga nakaraang episodes, available pa rin po ito sa aming YouTube channel, Radio Agri 90.1 FM, at huwag rin po ninyong kalimutan na i-follow ang iba pa naming digital platforms.
Okay, hindi ko na po siya nabasa. Ayan, so nawa ay magpatuloy yung ang social laboratory concept of born out of a vision to promote, extend, and establish profitable techno-based enterprises. Ayan, so may comment po mula po sa aming section chief, si Ma'am Mayville. Ma'am, good morning po sa inyo, pero nawala po ang audio. Ay, okay Ayan, na daw po. Balik na tayo. We're back on air. Oo. Ayan. So, hello din. Ayan, nag-comment si Ma'am Mayville, ang ating section chief sa SS. Ayan. Good morning, ma'am. Good morning po. Ayan. So, balik po tayo sa ating discussion. Miss Chiki, meron po bang proseso kung paano po maging parte ng project po natin na ito? Okay. So, actually, Miss Rhea, hindi talaga lahat ng mga enterprises na ina-assist ng Enterprise Development Division ay pwedeng maging social laboratory. Pero kung meron man na magka-qualify or parang isi-select pa lang for assessment siya and evaluation ng team. So, meron kasing mga basic criteria. Basic pa lang itong sasabihin ko na mga criteria ng project para mag-qualify yung enterprise to become social laboratory. So, una, syempre dapat gumagamit sila ng technology ng Filmec. So, you cannot be a social laboratory kung hindi po kayo gumagamit ng technologies or system ng Filmec. Hindi lang siya basta ginagamit, kundi na ma-maximize yung gamit ng technology. Maayos yung technology, hindi siya napapabayaan. Kasi model ka eh. So, gagayahin ka, titingnan ka ng mga participants, paano mo inaalagaan, paano mo ginagamit yung technology. So, sustainable ba yung enterprise nila in terms of may positive income ba sila for several years? Meron ba silang stable production for several years? So, yun yung mga basic criteria natin. And then, meron ba silang kapasidad sa pagtuturo? So, kung wala naman sila or hindi pa talaga sila confident na magturo, nagkakaroon naman ng intervention yung project doon. Ina-assist natin sila during learning session. Nandun ang Filmec nakaantabay, hindi lang sila yung nagtuturo. And ina-assist natin kung ano ba yung mga needs nila, kung kailangan ba nila ng presentation materials, we develop presentation materials. And then, willing ba sila na magamit ng mga participants yung kanilang mga materials, yung kanilang mga technology ng kanilang processing center. Kasi sabi ko nga, madami yung mga pumupuntang participants, yung mga clients, at talagang nagkakaroon ng hands-on processing. Siyempre, gumagamit sila ng mga materials, yung mga technologies na nandoon sa processing center. Ia-allow ba nila for short period of time lang naman, nagagamitin yun ng mga participants. So, yun pa lang yung mga basic criteria. So, kung halimbawa man na interested sila, mapag-uusapan naman po yun. At syempre, may i-assess po yan at i-evaluate ng team. So, kung kaya ba talaga. Oo, kasi bukod dun sa kaya, meron din kasing willingness. Yes. Kailangan yan eh. Parang it's a two-way relationship pala, no? Yung pag-establish ng social lab. Akala natin, basta meron kang technology, social lab ka na. Or nagagamit mo. Okay na. Okay na. So, medyo malaki din pala yung demand ng pagiging isang social laboratory. At at the same time, malaki din yung roles nila as social laboratory. So, with this criteria, no, meron po ba tayong maibabahaging success story o halimbawa ng mga magsasakang nakinabang sa proyektong ito? Okay, meron tayong ipapakita, Miss Ivy. Ayan. So, sa ating pong mga Karadyo Agri, sa dako pong ito ay ating pong pakinggan at panoorin ang kwento ng tagumpay ng KMNE or Kababaihang Masigla ng Nueva Ecija. Video courtesy of Agripreneur and Sir Jiggy Manigan. Ang tiwala at suporta ay isang malaking bagay upang mabuo ang magandang samahan at makapagbigay ng dekalidad na serbisyo. Kaya't sa loob ng halos 5 dekada na pagkakatatag ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o Filmec, ay patuloy nitong pinaigting ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka at pagpapalawak ng sistema sa makatapos ani. Isa sa mga naging unang bunga ng serbisyo mula sa Filmec at naging kabalikat ay si Mrs. Vilma B. Hoson ng Quezon, Nueva Ecija. Way back in 2005 or 2006,
May mga nakabalita na gumagawa ako na tilanggit, which is a baby tilapia that is boneless and crispy. So, in-apply ko dito sa Nueva Ecija. Marami akong nakitang dryer, pero ano bang gagawin natin dito sa dryer na ito? Inayos nila. That's where I use my tilanggit. Doon nag-umpisa ang engagement namin. Nagtulong kami. And yun, ginamit ko. Ang aking kasing gustong gawin is preserve fruits and vegetables that are in season. Ang malaking bagay dyan, ang MCSTD, yung dryer. Because if you're into production, you're very conscious of cost. It's the preservation eh. It's how you can preserve na hindi mahal. Welcome sa amin ng solar drying talaga. And perfect ito talaga. Masaya silang nagtatrabaho kasi nga in-adjust namin sa practicability and comfort. Isa sa pinagmamalaking technology adapter ng Filmex si Mrs. Hoson at kababaihang masigla ng Nueva Ecija na ginawad ng Department of Agriculture. This is a blessing actually for kababaihan. I think if without the dryer, we will not survive hanggang ngayon. Ang ganda ng ginagawa ng Filmex because ginawa kaming social laboratory. That means wherever they want to promote the dryer, dinadala dito yung tao. I even lecture yun sa training how to do costing. At ang maganda kasi, nakaroon kami ng group na training program dito, which is extra income for us. Natutuwa naman ako na open din sila sa aming suggestion namin kung ano yung gusto naming improvement. They would rehab it. Every now and then, they would rehab it. So, ang galing talaga ng MCSTD. And then, I'm fortunate now we have another dryer. It is an improvement. It is a progress. Ang message ko sa Filmex, maraming salamat, laking utang na loob namin sa biyayang ito. Karangalan sa Filmex na makita ang pagbabagong dinudulot ng bawat teknolohiya na kanilang sinasaliksik at nade-develop. Kaya't patuloy silang tumutugon sa bawat pangangailangan ng magsasakang Pilipino. Right. Grabe, napakaganda naman. In fairness, ang bongga ng Jiggy Manika, Yes, ibang level ka na. Grabe ang pag-feature. Kaya nga. At nakaka-inspire talaga, no? Panoorin yung video ni Mrs. Hoson. By the way, that's Mrs. Vilma Hoson. Ang isa sa ating, awardee siya ng yung women sa national outstanding rural women. Ano ba yan? My mom brain, I'm so sorry. Ayan, so may special award siya doon sa outstanding rural women. That's nationwide yun, Yes, Miss buong Rhea. Pilipinas. So talagang nakilala. Hindi lang si Ma'am Vilma Hoson, pero syempre siguro pati yung kanyang grupo na KMN or Kababaihang Masigla ng Nueva Ecija. Ayan. Syempre po bago po nila marating yung kwento nila ng tagumpay na ito, ano po ba yung mga hamon na madalas nilang makaharap? Okay, siguro ang nagiging challenge ito sa project isang challenge siguro sa project is yung pag-sustain at yung tamang pag-identify sa mga candidate for social labs. Kasi sabi ko nga po kanina, Miss Rhea, hindi po lahat ng enterprises ay maaari pong maging modelo or maging social laboratory. So, kailangan po naming matukoy yung mga enterprise na to na may mga tamang sistema na gumagamit talaga ng technologies ng Filmex para maging mas appropriate sila na maging models para po sa mga client ng Filmex. Yes. At sa kabila po nito, Miss Chiki, ano naman po yung pinakamalaking benepisyo ng proyektong ito para sa ating magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura? Okay, siguro I think yung mga isang magandang impact nito, yung benefit nito sa agricultural sector is nai-empower yung ating mga magsasaka na magnegosyo. Okay, hindi lang sila, sabi nga ganyan nung dati nating resource person, mga negosyante na ang ating mga farmers ngayon. Especially the women sector. Yes. Okay, sa pamamagitan po ng mga technologies ng Filmex, natututo po silang magdagdag ng value sa kanilang mga product, sa kanilang mga produkto at magturo ng kanilang mga kaalaman sa iba pang mga farmers na gusto din ma-involve sa ganitong negosyo.
Yes, talagang ito yung literal na techno-negosyo kasi Techno-negosyo, sulit na sulit ang teknolohiyang gamit. Oo. Dahil from our technology, talagang sabi nga kanina ay dagdag income talaga sa ating mga farmers na hindi na nga lang sila farmers lamang kundi mga agri-entrepreneurs na nga talaga. That's right. At syempre, sabi nga natin na perfect timing talaga para sa ating buwan ngayon. Meron tayong venue para sa ating women's sector na na-empower natin sila sa field of agriculture. Ayan. So, balik tayo sa ating Facebook live stream. Baka meron po tayong karagdagang comments, questions, or shoutouts. Ayan, sa mga nakatutok po sa ating programa, kayo pa rin po ay nakikinig sa Tekno Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Kasama nyo pa rin po ako, Rhea Cariaga at Ivy Espiritu mula sa Enterprise Development Division ng PhilMec. Ayan, basahin natin. Meron tayo ditong shoutout. Shoutout po kay Miss Andrea Castillo mula kay Miss Jancel Velasco. Yan, napakahusay naman daw ni Mary Grace Arlasan, sabi ni Cardi Britannico. Napakahusay po talaga nito. Isa sa pinakamahusay ng staff sa ED dito. Yes. At ayan na nga sabi ni Doc Helen, Ma'am Vilma Hosan was recognized as Outstanding Rural Women for the year 2023 as a National Awardee Special Citation. Ayan. Tinulungan na tayo ni Doc Helen na maalala yung kanyang award. And sabi po niya ay majority of PhilMec social laboratories are women-led or owned. Ayan. Talagang para sa mga kababaihan talaga. Yes. Hindi na lang tayo yung, alam mo yun, before kasi pag babae, taong bahay ka, nag-aalaga ka lang ng anak, nagluluto ka lang ng pagkain, namamalengke and all. But ngayon, itong mga kababaihan na to, sila pa yung nangunguna para maging successful yung mga enterprises na ina-assist natin dito sa PhilMec. At syempre, marunong silang gumamit ng technology. Yes. At in fairness naman din sa technologies ni PhilMec, napaka-gender friendly. Talagang magagamit parehas ng mga babae at lalaki sa sektor ng agrikultura. Ayan. At maaari na din po kaming mapanood sa aming official Facebook page, that's Radio Agri 90.1 FM PhilMec. At sa mga hindi po nakaabot sa ating mga nakaraang episodes, or hindi nyo nasimulan tong episode na to, balikan nyo lang po sa aming YouTube channel, that's Radio Agri 90.1 FM, as well as sa iba naming mga digital platforms katulad po ng Instagram, just search Radio Agri 90.1 FM. At para naman po sa mga ka-Radio Agri natin na nakatutok ngayon, kung mayroon po kayong mga katanungan o pagbati, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream o mag-text sa ating official text line, that's 0962-119-7445. Okay, so going back to the discussion, mayroon po ba tayong mga plano or susunod na hakbang para mas mapalawak pa po natin yung ating pong project? Okay, ang project po na Empowerment of Women will continuously sustain and establish new social laboratories sa mga susunod pang taon. So, kailangan, hindi lang tayo nagsusustain sa mga susunod na years, madagdagan, hopefully, yung ating mga social laboratory. Meaning, merong mga enterprises na talagang nag-i-improve na yung kanilang mga business into, nag-e-expand na talaga. At nagiging teacher na soon, Yun po yung, siguro, yun talaga yung objective ng project na ito. Ayan. So, panghali po, Miss Chiki, ano po ba yung inyong message naman or paanyaya sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga magsasaka na nais maging parte ng proyektong ito? Okay, ang akin pong masasabi sa mga farmers, cooperatives, associations, or even mga sole proprietors na interested po, of course, dapat merong existing technology and systems ng PhilMec, na interested po to become social laboratory, mag-send lamang po kayo ng letter of intent sa PhilMec para po mapuntahan po kayo ng team at ma-assess po, ma-evaluate po kayo ng startup level project po namin. So, sa mga interested naman po na
mag-undergo naman ng training sa ating mga social laboratory. Welcome na welcome po kayo. Mag-send lamang po kayo ng letter of intent, request letter sa PhilMec po sa office of our director. Kung gusto po ninyong matuto sa mga social laboratory na to, kung gusto niyo mag-process ng mga available commodities na meron po kayo. Sa ating mga Karadyo Agri, nawa ay mayroon po kayong mga napulot na mahalagang impormasyon at muling paalala po na sumulat lamang po kayo sa aming ahensya para sa kinakailangang entrepreneurial and technical assistances pagdating sa ating PhilMec technologies katulad po ng mga nabanggit ni Miss Chiki. Maraming salamat, Miss Mary Grace Orlasan, sa ating talakayan ngayong umaga, ang proyektong Empowerment of Women as Frontliners in the establishment of sustainable MCSTD-based enterprises in selected areas in the Philippines. Bago po tayo tuluyang magpaalam, Miss Chiki, baka may nais pa po kayong batiin o i-share para sa ating mga Karadyo Agri. Okay, sa mga social laboratories po natin na nanunood at nakikinig po sa Radio Agri. So, hello po sa inyong lahat at sa susunod po ng mga airing ng Radio Agri na Tekno-Negosyo, we would like to invite you na maging guest speaker po natin. And then, I would like to greet yung yung aking pong mga co-implementers ng project na ito, si Engineer Danilo Briones, si Miss Mary Ann Buxit, and of course, yung amin pong section sa ating pong section chief na si Ma'am Maybel Castro, and yung ating pong, of course, yung EDD family, hindi yan makakalimutan. Hello po sa inyong lahat sa pangunguna po ni Ma'am Maria Resurrection L. Altamera. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Ma'am Cherry. Batiin ko din yung mga kaibigan ko dyan sa EDD Taas, sa Lawrence, Marjoncel, Mary Jane. So, lahat po sa inyo dyan, kung hindi ko pa po kayo nababanggit, hello, good morning sa inyong lahat. And of course, my beloved family, aking pong asawa, ayan, si Engineer John Mark N. Orlasan, at yung aming pong baby. Hello kay mama at saka sa aking pong nanay na nakikinig. Okay, good morning at salamat po sa inyo. Ayan, so bago din po tayo magtapos ay nais ko din pong batiin ang aking pong family dyan po sa San Jose kay mama, sa mga kapatid ko na nasa Isabela at nasa Cabanatuan ngayon. And to Brian Brian, good morning po sa'yo. Wait lang, batiin ko din yung aking former project leader, si Dr. Helen F. Martinez, kasi talagang nakatutok yan tinitignan kanina pa siya niya. nagpapaula ng puso tsaka care react sa Facebook. Hello, ate. Good morning. Ayan. Hello din po sa family ko. Nanonood sila ngayon. So, ayan. Napaka-siksik, liglig at umaapaw nung na-share sa atin ni Miss Chiki ngayong umaga. Yung tungkol sa establishment ng mga social laboratories. Ayan, so for more information po about Radio Agri at sa mga programs natin dito, please visit our social media accounts and YouTube channel, Radio Agri 90.1 FM, PhilMec. So for our text line, it's 0962-119-7445. Muli po, kami po ang inyong nakasama sa programang Tekno-Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Muli po ako si Ivy Espiritu. At ako naman po si Miss Rhea Blanca Cariaga mula sa Enterprise Development Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec. Abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin po sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 FM, PhilMec, kasaganaan para sa bayan. On air and online, Radio Agri 90.1 FM, PhilMec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM, PhilMec. A food-secured nation for everyone.